Akala ko babalik lang ako para magpahinga. 3 buwan lang, pahinga sa Maynila. Sagot sa mga taong nagmamaneho sa akin habang nakatitig ako sa lupa at hindi na namimili pa ng mas mababang upa. Hindi ko inakala na ang uuwian ko pala ay magiging panaginip at bangungot na magkasunod. Hindi ko inakala na sa mismong baryo na kinatatakutan ko noong bata pa ako, sasabihin nila nang may mabigat na tinig. Tinakbuhan ng mga aswang ang maglolang albularyo sa aming baryo. Ako si Nathan, 33 na akong taon. Lumaki ako rito, maliliit na alikabok sa bakuran, saliw ng kuliglig, amoy ng ginaw sa kurzon tuwing umuulan. Pero sa Maynila, tinakasan ko ang mga anino ng kanser ng pamilya, ang mga panawagan ng bayarin, ang mukha ng babaeng umalis na may ibang tao sa tabi niya. Doon ako nabuo, ang isang tao na marunong tumalima sa sarili niyang lungkot. Dinala ako ng lungkot sa isang trabaho na puno ng ilaw at boses at kape, pero hindi niya ako tinanggap. Araw-araw, napakalaking ingay ng lungsod at napakaliit ng mga sandali ng katahimikan na sana'y nagpapagaling. Kaya umuwi ako. Hindi para manligaw o para magsimula ng panibagong buhay, para lang huminga. Paglapag ko sa paliparan ng barangay, kung pwede mong tawaging paliparan ang maliit na terminal na may 3 jeep na umaalis kada umaga, nakaramdam ako ng kakaibang pagkawalang pakpak. Tiyuhin ko ang unang sumalubong, si Tio Anton, ang pinsan na nagsilbing ama nang magiwan ang mga magulang ko. Si Popoy, kasama niya, na parang hindi tumanda. Si Popoy na ang hirit ay laging isang biro at isang alak. May init ang bahay nila, sabaw na niluto, lumang telebisyong may 4 na kanal lang. Hindi ko inakala na sa init na yon, sasabihing mabibingi ka. Parang bahay na gusto kong pasukin at hindi lumabas. Iba ang ritmo ng baryo, wala ang bagong buhay na pagod na dala ng lungsod. Ang oras dito ay dumududong sa butas ng mga murang lampara. Bumuhos ang mga tao kapag may pista. May salo-salo, may inuman, may sayawan sa plaza na tinatawag nilang sayaw ng bayan. Doon ang unang ginintuang liwanag ng kwento kong hindi ko inaasahan. Sa sayawan nakita ko si Veronica. Hindi naman siya Miss Universe, hindi rin perpekto. Ngunit may something sa paraan ng pagngiti niya na parang nakakahawa. Sikat ang kanyang pangalan sa baryo. Miss Ligaya sila nagbibiro dahil may kakislap ang kanyang mata na naghahalo sa malasakit at lihim. Hindi kami kailanman nagkatugma sa lungsod. Dito, sa mahinang ilaw ng parol, nagkatagpo ang 2 taong nasira nila ang sarili. Sandali lang kami nag-usap, malamig ang hangin at may halong usok ng inihaw na baboy. Hindi ako madaldal ngayon, kaya pinakinggan ko na lang ang kanyang kwento. Kung paano tumitigil ang buhay ng kanyang lola sa pag-agaos ng gamot, kung paano niya pinag-aaralan ang mga orasyon habang naghuhugas ng pinggan. Nagkataon na nagulat ako nang may sumadsad na halik. Hindi magaspang, hindi dramatiko, simpleng gamit pagkakataon lang. At naramdaman ko na parang may pumipintig sa dibdib ko. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa biglang pag-asa na may makakabalik sa akin na hindi sinisingit ng trabaho o kalungkutan. Ngunit nawala siya. Naglaho sa gitna ng sayawan gaya ng bula. Hindi ako takot sa mga taong naglalaho. Hindi iyon ang nakapagtakot. Ang nakapagtakot ay ang pakiramdam na may malalim na bagay na kumakagat sa gabi. At di mo alam kung anong opsyon. Lalayuan mo ba o haharapin? Naglakad ako pa uwi nang hindi kumpletong malinaw kung saan ako pupunta. Sinusundan ako ng mga alulong ng aso at ng mga aninong lumalaki sa ilalim ng mga puno ng saging. Kung may nagtanong sa akin noon, sasabihin ko na nagkamali ako sa pagtibay ng sarili kong tapang. Naiisip ko pa rin ang halik ni Veronica habang pinalalamutian ang aking dibdib ng pangakong di ko alam kung ano ang ibig sabihin. Marahil kaya ako nalayo, dahil kung may natirang tao sa mundo na hindi ako nilinlang ng pangako, siguro may pag-asa pa. Bago pa man ako makarating sa tinatawag nilang gabing tahimik, may kumatok sa labi ng aking pandinig. Ang isang tunog na parang kumakalabog na hangin na dumadausdos sa dahon ng saging. Isang malalim na angil na hindi pangkaraniwan, parang tunog na nilisan ng kaluluwa. Sumandal ako sa isang puno at pinuntahan ang bulsa ko. Wala akong arma, hindi rin ako handa.
May dalang maliit na pamalo si Popoy, pero iniwan ko iyon sa bahay. Sa mga sandaling iyon, nagawa kong masabi ang isang linya na paulit-ulit. Kailangan kong matuto na harapin ang mga gulo ko, hindi tumakas. Ngunit ang mundo ay hindi laging tumutugon sa ating pagpapasya. May nilalang na lumabas mula sa dilim. Hindi siya ganoon kataas, pero ang kilos niya ay hindi tao. Lumapit siya na parang hugis ng tao, ngunit may kagat sa dila, mahahabang dila, tulad ng salita na palihim na kumakagat sa isang lihim. Itim ang kanyang mga mata, walang ningning, at ang balat ay parang nilhasa ng gabi. Hindi ko sasabihin na nakita ko ang tunay na mukha ng kasamaan. Hindi ako ganoon pulido sa salitang iyon. Pero nakita ko ang isang bagay na wala sa libro ng agham. Nang tumakbo ako, kumawala ang isang panlasa sa akin. Instinct na hayop, hindi isip. Kumuha ako ng kahoy na nakahagis sa gilid ng daan at pinagtangkang ipagtanggol ang sarili. Hinarap ko siya. Hindi ako marunong pumatay. Pumipintig ang mga kamay ko habang inilalakas ang palo. Tumagos sa akin ang wala kong karanasan. Dugo. Hindi ko kinakailangan ilarawan ng detalyado, sabi ko lang na may amoy na malakas na naging kasamang ng gabi. Bakal at lupa, halo-halo ng bawang at isang bagay na nalalasing sa hangin. Nasugatan ako. Hindi ito ang uri ng sugat na madaling linisin. Pakiramdam ko'y piniga ang puso ko. Parang may isang salita sa likod ng lalamunan ko na patuloy na umiiyak. Hindi ako nagsipagpatakbo. Nabigo ako. Nakita ko ang anino ng nilalang na lumalapit muli at kung may natirang lakas sa akin, iyon ay para tumakbo. Nakarating ako sa bakuran ni Veronica sa pamamagitan ng paraan na hindi ko matandaan. Baka may tumulong, baka ako ay tinablan ng awa ng isang pusa o tinulungan ng hangin. Subalit ang pinto ng bahay ng lola niya ay nakabukas ng bahagya at ang loob ay may malakas na amoy ng bawang. Hindi ang kaswal na halimuyak na ginagamit natin sa kusina, kundi isang tapang na pangontra. May mga maliit na tasang may sabaw, may mga punit ng tela na may pula sa gilid. Hindi ko inisip, hindi ko pinangarap. Bumasi ang aking puso ng may takot at pag-asa. Binuksan ang pinto at tumambad sa akin ang matandang mukha ni Lola. Maliit siya at mukhang luma na ang mga butas ng kanyang butil ng mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay parang mga bato na hindi malilimutan. Ngunit hindi siya tuwid na pangit. May pagkayaman sa mga mata na lamang ang nakakapagsabi ng tunay na halaga niya. May hawak siyang pamitas ng bawang at sa kanyang bibig ay may nilulutong orasyon na mababa, hindi isinisigaw, hindi pangmartsa, kundi ritual na banayad at seryoso. Hinawakan niya ang aking kamay na malamig at marupok. Ipinagdikit niya ang bawang sa aking sugat, hindi gaya ng pelikula ang eksena, kundi tulad ng isang taong naglalagay ng dapo para pigilan ang pagdurugo. Pinilit niya akong humiga sa lamesa at inabot ang isang maliit na bote ng tubig na may halong luya. Hindi ako sigurado kung lumilipad ang isip ko noon dahil sa takot, sa sakit o sa bagay na tinawag nilang pagpapagaling. Ikaw ba ang binatang nasa plaza? Tanong niya na para bang alam na niya ang lahat ng sagot. Ang tinig niya ay malalim at maluwag. May bahid ng lumang awit. Tawag ni Veronica sa amin, sabi niya. Nakita niya kang naglalakad at namalayan niyang hindi ka naglalakad na parang tao lang. Parang isang taong sinubukang iligtas ang sarili. Tumayo si Veronica sa likod ni Lola, basang buhok, damit na nalagyan ng kalawang mula sa trabaho. Hindi siya gutom na halimaw, hindi siya hadlang kundi isang taong kumakapit ng taimtim at halos magkasya sa pagitan ng pagbabantay at pag-alalay. Hinawakan niya ang aking kamay at tumingin ako sa kanya na may matinding pasasalamat at nasasabik na pagkalito. Hindi ko siya pinapaniwalaan ng buo noon. Paano siya hindi mawawala? Paano siya hindi nagkaroon ng kahit isang palatandaan na siya ay kabilang sa mga naglalaho? Habang ginagamot ako ni Lola, nagsalita siya ng mga bahagi ng kwento na parang may dala siyang aklat ng buhay. Sinabi niya na may mga nagiging aswang sa baryo, hindi dahil masama sila sa simula, kundi dahil napipilit sila ng sitwasyon. May mga nagsasabi na dahil sa yaman ng lupa, dahil sa taglay nilang lihim. Hindi ko pinapatunayan agad ang lahat ng kanyang sinasabi. Ako'y isang taong sanay sa rasyong plastik ng lungsod.
May dahilan, may solusyon, at hindi ka basta nagiging halimaw dahil gutom. Marami ang pumipili, malumanay na sabi ni Lola habang binubuhos ang tubig sa sugat ko. Hindi lahat, hindi lahat. May pumipili dahil gusto nilang mag-iba. May pumipili dahil takot sila mamatay ng gutom. May pumipili dahil sa galit, galit sa buhay, sa anak, sa asawa. Narinig ko ang katahimikan sa pagitan ng mga salita. Hindi sila palusot, hindi rin pag-uutos. Ang tono ni Lola ay seryoso. Tila alam niya ang bigat ng pagbibigay ng hatol na hindi niya kailangang gawin, at iyon ang nagpapalubha ng kanyang sentensya. Sa mga susunod na ilang oras, hindi ko mawari kung ang mundo ko ay nagtingal o naghiwa. May ilang residente na dumaan sa bahay, mga tao na kilala ko noon sa palaruan at sa eskwela. May isang lalaking may inangat na pulang panyo sa panga. Siya ay tahimik at halos nakatitig sa sahig. May isang babaeng may mga matang naiwan na parang wala ng puti. Ang ilaw sa mga mata niya ay parang naubos. Hindi ko maintindihan kung ang mga kinikilabutan ay takot o pag-aalala. Nang lumipas ang gabi, may isang pagdinig ako sa labas. Mga paa na malumanay na tumitibok sa lupa, mga usapan na bumulong, at isang tunog na parang metal na tinapakan sa bato. Hindi malinaw ang dahilan ng aking takot. Bigla akong naalala ang sinabi ng mga matatanda noon. Kapag nag-aawitan ng anghel sa gabi, huwag kang lalabas. Pero hindi anghel ang narinig ko, mga tinig na parang gumuguhit ng hangin at humihip sa butas ng palay. Habang nagpapagaling ako, nagtatanong ako kay Veronica ng tahimik. Bakit ka lumalabas sa gabi? Bakit nandito kayo? Napakalapit ng aming mga mukha at sa kanyang mga mata ay may kapaitan na hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kailangan namin, sagot niya. May nagiging aswang, Nathan. Pero hindi ibig sabihin noon na lahat ay dapat patayin. May paraan para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Pinalakas ako ng kanyang salita, ngunit may kasama ring pangamba. Ano ang ibig sabihin ng sakit? Ano ang ibig sabihin ng pagkalat? Hindi ako isang doktor at hindi ko rin alam ang mga bula at orasyon. Ngunit nakita ko na ang mga taong nasa paligid ay may halos parehong tanda. Mga mata na parang kulang sa liwanag, mga daliri na kumakapit ng masyado sa pinggan. Nilalaktawan ko ang pagpunta sa karinderya noong una kong gabi. May mga sigaw na nagmumula doon, mga kwentong pumapailan lang sa boses ng baryo, mga kwento na nagsasabi ng isang sala, na may mga taong kumakain sa loob na hindi lamang karaniwang ulam. Hindi ko ito pinaniniwalaan agad, napakadilim ng tao ko noon. Ngunit ang hindi ko inaasahan, ang pagkatuklas ay hindi palaging dumarating sa harap mo. Minsan, hina ang pinto at ang lahat ay pumapasok. Nang sumapit ang umaga, nakita ko si Tio Anton na nanginginig. Ang kanyang mukha ay kulay abo, hindi na parang sa nakaraang araw. Nathan, sabi niya ng may gitling, huwag mong hayaang lamunin ka ng gulat. Huwag mong hayaang maubos ang pag-asa mo sa isang gabi. Ngiting pilit ang bumalot sa kanya, ngunit alam kong may kasamang pagkakawala sa loob. Hindi ko pa rin alam kung saan ako tatapusin. May dalawang bagay na nangingibabaw, ang takot at ang pagpipilit na gawin ang tama. Sa Maynila, tinuruan nila akong magtakda ng mga limitasyon, huwag kalimutan ang sarili. Dito, tila sinasabihan ako ng mga anino na hindi lahat ng limitasyon ay maaaring panatilihin. Sa mismong baryo kung saan ako lumaki, may maliliit na desisyong pilit na ginagawa ng mga tao para masobrahan nila ang araw. Mag-asawa kahit hindi handa, magtrabaho ng sobra para sa isang bundok ng utang, ilipat ang sarili sa isang anyo na hindi nila inaasahan. Sa gitna ng aking pagkabalisa, may isang pangyayaring nagpaigting sa lahat ng iyon. May narinig akong malakas na pag-uugoy mula sa karinderya. Bumagay sa saliw ng ulan ang isang awit na parang handog na nakapalamuti, mga kumakanta at kumakain. Wala akong karapatan noon na lumapit, ngunit ginawa ko. Kung minsay may mga bagay sa buhay na kailangan mong masdan nang malapit para malaman kung sino ka, iyon ang eksenang sinundo ako. Tumayo ako sa likod ng isang talahiban, nanonood sa butas ng pintuan ng karinderya.
Ang loob ay may mga ilaw na tila nangalikimik. Sa loob, may isang mesa na puno ng pinggang naglalaman ng bagay na hindi inaasahan. Hindi ko ipapaliwanag ng detalyado, pero sapat na sabihing may mga tao na kumakain ng pagkain na hindi pangkaraniwan. May isang mata na nanununog sa akin, ang mukha ni Popoy at Tio Anton na pumipila sa mesa. Hindi ko ilalagay ang aking sarili sa posisyon ng hukom, ngunit ang nakikita ko ay hindi basta pagdadalamhati, kundi isang pagtalikod sa pagiging tao. Bumilis ang tibok ng puso ko at parang nawalan ako ng hangin. Hindi ko naintindihan kung totoo ba ang aking nakita o panaginip lang ang kumikilos. Ang takot ay naging isang matinding pagkabalisa. Hindi ako handa na malaman ang lahat. Ngunit isang bagay ang malinaw. May sinusundan na pagbabago sa baryo. May mga napipilitang pumili. Hindi ko sinadya na magtigil roon. Lumayo ako, naglakad pabahay ng halos walang ganap na direksyon at naramdaman kong may malamig na haplos sa likod ng leeg ko. Nang umabot ako sa bakuran ni Lola, nakita ko silang dalawa ulit, Veronica at ang kanyang lola. Nakaupo sa labas, nagwawasak ng bawang at nagbubuhos ng asin sa hangin. Tingnan mo ang dalawang maglola, palihim na tinitingnan ang paligid. Hindi sila nangingibabaw sa takot, sila ay mga tagapangalaga. Tinakbuhan ng mga aswang ang maglolang albularyo sa aming baryo. Bulong ni Lola nang hindi tumitigil sa paggiling ng bawang. Hindi lahat ng oras kami ang nananalo, Nathan. May mga gabi na kami rin ang napipilitang magtago. Ngunit kapag dumating ang ganitong panahon, may dapat na gawin ng sinuman na may puso. Ang pahayag niya ay tila isang mahigpit na pagbaybay ng eksena. Hindi ko inasahan na ang mga nagpapagaling ay tatakbuhan din. Ngunit may kakaibang lakas sa kanya. Hindi siya nagpoposisyon bilang perpekto. Siya ay alam na dapat niyang harapin ang mga anino. Hindi siya nangungutya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-anyaya, manatili at maging bahagi sa paglunas o muling tumakas. Doon nagtapos ang unang bahagi ng aking kwento. Hindi dahil natapos ang lahat, kundi dahil may mga tanong na kailangang masagot at mga sugat na kailangang pagalingin. Hindi ko ipinangako sa sarili ko noon na hindi ako matatakot muli. Hindi rin ako nangakong hindi ako magtatapat sa aking konsensya. Ang alam ko lang ay naroon ako sa pagitan ng dalawang mundong puno ng pagkakasala at pag-asa at ang isang mahigpit na totoo, sa baryo namin, hindi madaling tumakas. Hindi ko inakala na ang pagkadiskubre ko sa karinderya ang mag-uumpisa ng pinakamadilim na gabi sa baryo, hindi basta takot lang, kundi isang uri ng pangungutang ng kaluluwa na hihingiin ang iyong buhay kung hindi ka magbabayad. Pagbalik ko sa bahay ni Lola, hindi ako mapakali. May mga tanong na kumakawag sa dibdib ko na hindi ko magawang isawalang bahala. Ano ang laman ng plato nila? Paano nangyari na ang mga kapitbahay namin, ang mga taong naglalaro noon sa kanto, ang mga nagbabantay sa pag-araw ay napunta sa mesa na iyon. Kinabukasan, nagpasyang pumunta na rin ako sa karinderya nang hindi ipinapaalam sa iba. Hindi para magmataas ng tapang, hindi rin para magmakaawa ng impormasyon. Simpleng pagnanais na makita ang katotohanan ng harapan. Sa daan, hindi ako makatanggi sa pakiramdam na may nakatingin sa akin mula sa mga bintana. May mga aninong gumagalaw nang hindi sinasadya. Ang hangin na kahapon ay may halimuyak ng inihaw at pag-asa. Ngayon ay mabigat, halos may lasa ng metal kapag mulanghin ang dila. Lumuhod ako sa likod ng isang bodega ng sako at tumingin sa loob ng karinderya sa pamamagitan ng maliit na butas sa pinto. Hindi na ako nagulat. Ang nakikita ko ay hindi isang simpleng tanghalian. May isang mesa na puno ng ulam. May mga tao sa paligid na kumakain ng tahimik, halos ritwal ang kilos. Nakita ko ang mga mukha na kilala ko, mga kapitbahay, isang guro noon na nagpapautang sa amin, si Mang Dado na nagbobote ng alak tuwing fiesta. At sa gitna ng mesa, may isang bagay na hindi ko maiwasang itakwil. Hindi ako magbibigay ng eksaktong paglalarawan, pero sapat na sabihin na ang mga taong kumakain ay hindi humahagis ng biro. Ang bawat higop, bawat kagat ay may kasamang pag-amin na nagtatak sa kanila ng pagbabago. Hindi ko na ipinagpilitan ang pag-unawa, umikot ang mundo sa akin.
Dahil sa panahong iyon, ang aking mga kaalaman mula sa Maynila, mga libro at pahayagan ay nawalan ng kabuluhan. Ang tanging bagay na alam ko ay ang tunog ng puso ko at ang pag-uyam ng hangin na tila naglalakad sa ilalim ng lupa. Nang makita ko si Tio Anton na nakaupo rin sa mesa, nakadikit ang mga kamay niya sa pinggan na parang may hawak na ritual. Parang ang bawat subo ay isang sumpa, lumindol ako sa loob. Pinilit kong bumalik sa aking sulok at hindi magpakita. Di ko sinadya, may napansin ako, isang tao na hindi kumakain. Isang babae na tila nagmamasid lamang, hindi nakikilahok sa ritual. Nakilala ko ang babaeng iyon, si Veronica. Ngunit hindi siya nakangiti, ang mukha niya ay maputla, parang may nawalang kulay. Sa pagitan ng arabal na iyon, may lumilitaw na pagnanasa, hindi para sa pagkain, kundi para sa buhay. Tumigil siya saka bumalik sa gawain, hindi kami nagbayaan. Paglabas ko, hindi ko alam kung ako ba ang may alam na hindi dapat malaman. May inulan ng dilim at sa bawat hakbang ang lupa ay parang nagmumula sa isang hiwaga. Mga tunog ng paa, halakhak na parang bumubuo ng sariling hangin. Naiwan ako sa pangamba at sa isang bagong katotohanan. Marami sa baryo ang nagdesisyong magbayad ng kailangang presyo para hindi mamatay sa gutom. Ang mga susunod na araw ay puno ng pag-uusisa at takot. Nagtipo ng mga tao sa plaza na may dalang mga tanong at sabi-sabi. May ilan na nagtatanggol. Sinabi nilang may alternatibo, na may mga nagbago dahil sa panghihikayat ng kalungkutan at pangako ng kaluluwa. May mga nagsasabi na wala silang nagawang mabuti, na hindi sila pinilit. Ang tunay na katotohanan, gaya ng lahat ng bagay sa aming baryo, ay may mga layer, may pagnanasa, may takot, may kahirapan na nagtutulak sa iyo sa sulok. Isang gabi, may nangyari na hindi ko malilimutan. Nagising ako sa katakutan, may mga sigaw mula sa kalsada, may mga pintig na kumakapit sa dibdib ko. Sumunod ako sa tinig ng mga kapitbahay at doon ko nakita ang isang palabas ng kapangyarihan. Hinaharapang humarap ang maglula albularyo sa grupo ng mga aswang. Hindi ko sasabihin na naglakad sila ng magaan. Ang dalawang babae, si Lola at isa pa niyang kasama na isang matandang babae rin, ay hakbang ng may tiyak na layunin. Ang mga aswang, na dati kong nakita bilang mga anino, ngayon ay kumikilos ng may organisasyon, halos parang sinanay. Ngunit nang makita nila ang maglola, isang kakaibang takot ang sumayaw sa kanila. Hindi pa hirap na takot, kundi parang pag-aalala sa isang bagay na matagal nang nakalimutan. Tinakbuhan ng mga aswang ang maglolang albularyo. Hindi ko inaasahan ang eksenang iyon. Ang mga halimaw na una kong itinakbo laban ng takot ay biglaang umatras sa harap ng dalawa. Tila may gumapang na lumang utos na hindi nila kayang labanan. May mga pumilipit, may tumakbo, may nagtatagisan na tila nawawala ang lakas kapag dumaan sila sa liwanag na dot ng bawang at asin na hawak ng mga maglola. Hindi isang tagumpay ng dahas ang eksenang iyon. Isang pagkilala sa kapangyarihan ng kaalaman at ng paniniwala. Nakita ko kung paano kumikilos ang ritual ng mga babae. Hindi malakas na sigaw, kundi banayad na pagbigkas ng orasyon, paglukob sa lupa ng asin, pag-init ng langis na may luya, at paglalagay ng bawang sa mga pintuan. Ang mga aswang, kapag kanilang naaninag ang mga aksyon na iyon, tumatakbo. Hindi dahil sila'y hindi nangangatwiran, kundi dahil may isang puwersang humahadlang sa kanila. Sa puso ko, may halong gulat at pagmahala. Nagtaka ako. Bakit tumatakbo sila? Bakit sila natatakot sa dalawang matanda? Ano ang dahilan na ang ilang nilalang na nagiging halimaw ay may hangganan pa ring natatakot sa tradisyon? Napaluhod ako ng hindi sinasadya. Hindi ko alam kung ako ba ay dapat humiyaw ng kagalakan o magpaglaban pa rin. Ang eksena ay isang imahen ng komplikadong mundo. Mga aswang na may sariling batas ng takot, at mga maglola na nagtataglay ng lumang kaalaman na hindi madaling tanggihan. Matapos ang gabing iyon, maraming usapan ang nag-anib-anib. May ilan na natuwa at nagsabing nakita na nila ang kapangyarihan ng albularyo. May iba naman na nagtanong kung sapat ba ang bawang at asin para wakasan ang problema.
Si Lola ay tahimik lamang, may bitbit na bag na halos kasing laki ng kanyang katawan, tila puno ng mga lumang papel at kawing na may tinta na luma. Iniwan niya kami ng payo. Hindi magtatagal kung ang puso ng tao ay hindi mendedesisyon. Ang lunas ay hindi lamang sa apoy ng orasyon, kailangan ding pagbabalik loob. Hindi siya nanlalamig sa pananalita niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pagnanais na maisalba ang mga nagkasala. Doon nagsimula ang unang malaking pag-uusap tungkol sa rehabilitasyon. Hindi ito basta pagpigil sa lawak ng aswang. Ito ay isang proseso, maraming hakbang, maraming presyo. Hindi mawawala ang lahat ng bakas sa pusong nagdeklarang kumain ng laman tao. May mga sugat na panatilihin, may tanong na hindi mabubura. Ngunit sa loob ng maliit na bahay ni Lola, may alok ng pagbabalik sa pagiging tao para sa ilan, hindi madali, hindi mura, at hindi garantiya na hindi ka na muling susugurin ng takot. Tinipon ni Lola ang isang maliit na pulong. Nandoon ang mga nagdududa, ang mga natatakot, at ang ilan nating mga kapatid na may takot na nawala. Hindi ko man tinanggap agad ang lahat ng paliwanag niya noon, nakinig ako. Ibinukas niya ang isang lumang aklat, hindi isang banal na aklat ng relihiyon, kundi isang koleksyon ng orasyon at talatala na naglalaman ng mga ritual na humahawak sa hangganan ng tao at bagay na hindi na ipaliwanag. Ito ang tinatatawag natin, sabi niya, hindi panalo sa lahat ng laban, kundi gabay sa pagbalik. Ang daloy ng salita niya ay walang pagtataka, simple at tuwid. Inilarawan niya kung paano nagsimulang kumalat ang kaguluhan. Ilang dekada na ang nakalipas, may isang malalim na kahirapan. Ani na hindi kumita, utang na hindi mabayaran, mga anak na umalis at hindi bumalik. Ang ilang tao, sa pagnanais lang na mailigtas ang kanilang pamilya, tumanggap ng isang tampok na alok, isang sumpa na dala ng isang grupo, isang paraan para hindi umasa sa magkakaibang benepisyo. Hindi ito isinulong bilang kabutihan, ito ay isang desisyon ng Disyas. At mula noon, ang pagkaaswang ay hindi lamang metapora. Ito ay naging paraan ng pamumuhay para sa ilan. Ngunit hindi lahat ay pumili. Marami ang nagtiis, nagbantay at nagtulungan para manatili sa pagkatao. Iyan ang punto ni Lola. May mga nangagpumilit na bumalik at may mga hindi na nakayanang mabuhay kasama ang konsensya. Ang rehabilitasyon, paliwanag niya, ay isang paglalakbay na may 4 na bahagi. Pagkilala, pagpawi ng gutom, paghinog ng konsensya at pagbuhay muli sa komunidad. Hindi niya inilahad ang mga teknikal na detalye. Hindi ito ang oras para sa mga ganoong bagay. Ang pinakapunto niya ay malinaw. Hindi isang instant na lunas ang orasyon. May epekto ito sa isip at kaluluwa. Isang araw, dumating ang isang alok mula sa mga patula. Si Tio Anton na dati nating tinatawanan dahil sa kanyang sigaw tuwing manok ang kinakalaban ay humarap kay Lola at inalok ang sarili niya para sa proseso. Hindi ito madali, ang kanyang mukha ay puno ng guilt. Si Popoy naman, malinaw ang loob, ay hindi sigurado. Nagiging tanda ang kanilang dalawang desisyon. Ang isa ay pinili ang pagbalik, ang isa ay pinilit ng takot at hindi nakatakas sa konsensya. Hindi ko maintindihan ang dahilan ni Popoy noon. Siya ang taong laging nagbibiro. Pero noon, tahimik lang siya at nanunukso ang mga sariling kasalanan sa bawat sigarilyo. Hindi ko inasahan ang karanasan na aking tatahakin. Hindi ako naging bahagi ng unang grupo dahil ako ang taong tumanggi sa pagkain nila sa karinderya. Pero tinawag ako ni Lola upang maging saksi. Hindi bilang hukom, kundi bilang isang taong maaaring magdala ng katibayan. Kailangan ng komunidad ng mga mata na hindi nabubulag, sabi niya. Kailangan nila ng tao na nakakita, na makakapagsalita ng totoo. Ako, isang nilalang na wasak sa Maynila, ay napasama sa isang proseso na hindi ko pinili ngunit hindi ko rin maiiwasan. Ang mga araw ng rehabilitasyon ay hindi magaan. Hindi rin ito simpleng pagbigkas ng orasyon at lahat ay mawawala. Ang ginagawa nila ay halos paripang ritual. Kumakapit sa katawan ng pasyente, inuumpisahan ang paghubog ng panibagong pagkain, hindi ulam na puno ng laman tao,
kundi nilalamon na halamang gamot at sabaw na may bawang at luya, pinagsama sa pagdarasal. May mga sandali na ang pasyente ay umiikot sa pagitan ng malay at di malay. May mga kumikilos na parang hindi niya alam ang nakapaligid sa kanya. Si Tio Anton ay isa sa mga unang sumailalim. Sa simula, siya ay nagkakandara pa, halos umiiyak, humahaplit ng kanyang mukha habang sinasabi na ayaw niya nang bumalik sa mesa. Ilang gabi ang dumaan at may mga nagbago, hindi agad. May mga pagkabuo, ngunit may hangganan. May parte na hindi na mababawi, mga alaala ng mga taong kanilang nasaktan, mga gabi ng walang tulog na puno ng pag-uugoy at pangikit. Ang rehabilitasyon ay nagturo ng isang bagay na mahirap ipaabot sa salita. Ang tao ay maaaring bumalik, ngunit hindi na siya magiging tulad ng dati. Ang ilang mga sugat ay manunumbalik. Ang ilan ay mananatiling bakas, ngunit hindi lahat ay nakaligtas. Si Popoy, sa paglaon, ay naging halimbawa ng taong hindi makapaghiganti sa sarili. Tinangka niyang magsuot ng pamilya, ngunit ang mga alaala at ang pagkakasala ay bumigat sa kanya ng higit kaysa sa kanyang katawan. Isang umaga, natagpuan namin siyang naglakad palabas sa gilid ng ilog na tahimik, nakatingin sa tubig na parang tumitingin sa kasaysayan. Hindi ko na ilalarawan kung paano nagwakas iyon. Sasabihin ko lamang na ang epekto sa amin ay malalim, at ang pangungulila niya ay nag-iwan ng bakas na hindi madaling punan. Ang ilan ay nagsabing na parami ang konsensya niya. Ang iba ay nagsabi na siya ay hindi kaya ng paningin ng mundo niya. Sa kabilang banda, si Tio Anton ay nagbalik. Hindi isang malakas at sumigla na tao, kundi isang taong may mabigat na mata, may mga kamay na nanginginig kapag napag-isipan ang Noche Buena. Tumigil siya sa paglalakad ng maaga at madalas siyang naglalakad sa palayan ng tahimik, hawak ang sombrero at sunod ang mga alon ng liwanag. Minsan, napapansin ko siyang nakatitig sa malayong bundok at parang nagdarasal siya nang hindi na umiiyak. Ang kanyang pagbabalik ay simbolo ng isang bagay. May mga nagbago at may mga nawala. Ang punto ng prosesong iyon ay malinaw. Hindi sapat ang magtayo ng lambat laban sa aswang. Kailangan nating mga tao na ayusin ang tahanan at lupa na nagpapadilim sa isip ng tao. Kaya ang albularyo at ang ilang residente ay nagsimula ng mas malalim na programa. Hindi lang orasyon, kundi pagtuturo ng mga bagong paraan ng kabuhayan, maliit na proyekto, pagtatanim ng gulay, pagbuo ng kooperatiba. Hindi ito instant na lunas, ito ay paglalakad. Sa bawat maliit na proyekto, may isang pag-asa na hindi gidgidan ng takot. Ngunit ang epekto ng orasyon ay may presyo. May mga nagbalik na hindi ganap na nakakaaliw sa sarili. May mga panaginip na tumatak sa kanila. May mga amoy na pumipigil sa pagtulog. Ang ilan ay nagsisi, hindi lahat ay nangako ng pagsisisi sa bibig, ngunit sa mata mo makikita ang paghihirap. May mga naging malakas ang loob at nagbalik upang tumulong. May ilan na hindi nakayanan at naglaho sa gabi. Sa gitna ng mga pagbabagong iyon, ako ay patuloy na nakikinig at nagpapakalat ng aking sariling kwento. Minsan, nagpapaliwanag ako sa mga kabataan sa baryo. Hindi dapat ipagbili ang sarili para sa pagkain na kukuha ng iyong katauhan. May isang sandali na marinig ko ang mga batang nalilito. Nagtatanong kung ano ang dapat mong gawin sa oras ng taggutom. Sinasabi ko sa kanila, hindi ng moral na pagsaway, kundi ng isang praktikal na payo. Magtulungan, magtanim, huwag basta tanggapin ang madaliang paraan na tataas ang presyo. Ang kwento namin ay hindi isang moral na alamat, ito ay isang babala. May isa pang aspeto ng kwento na hindi ko malilimutan, ang katauhan ni Veronica. Sa gitna ng lahat ng iyon, siya ay hindi perpekto. May mga sandali na nakita ko siyang nanginginig, may mga oras na naglalaho ang kislap sa kanyang mga mata kapag may dumaan na mga alaala. Ngunit siya ang humahawak sa akin ng tahimik, hindi na kailangan pang magbigkas ng mga dakilang salita. Naging kasama niya si Lola sa pag-aalaga ng mga gumaling, at naging ilaw siya ng maraming sugatan. Kung ako ay may ganitong dahilan para manatili, ito ay dahil sa kanya, hindi dahil sa isang romantikong pelikula,
kundi dahil siya ang taong nagbigay ng maliliit na dahilan araw-araw para bumangon. Lumipas ang mga buwan at unti-unti may pagbabago. Ilang bahay ang muling nagkaroon ng mga tanim. Ilang mga bata ang muling tumawa. May mga umuusbong na proyekto na nagtuturo ng paghahabi at paggawaan ng kape. Hindi ito ganap na pagbalik sa dati. Hindi namin binalik ang lahat ng dating katahimikan. May mga alaala ng mga nangyari na hindi mawawala. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga araw na ang baryo ay muling bumubuo ng mga umaga na puno ng pag-asa. May sandali ring naganap na nagpatindi sa akin ng pananagutan. Isang malaking pagtitipon sa plaza kung saan inanyayahan ni Lola ang buong komunidad upang magdasal, magbigay kwento at magtali ng panibagong kasunduan. Doon, inilahad niya ang isang payo. Huwag natin hayaang bumalik ang gabi sa dati nitong kalagayan. Kung may susubok, huwag na natin silang halinang sa takot. Tayo ang magiging ilaw at hindi magtatakbo sa dilim. Sa entablado, may mga tao na kumanta, may naiyak at may nagsabi ng mga personal na kwento. Ako rin ay tumayo at nagsalita. Hindi ko sinuklay ang misteryo niyan, hindi ko ginawang pantasya. Sinabi ko lamang ang totoo. Kung hindi kami tumulong sa isa't isa, babalik ang bangungot. Sa pagtatapos ng pagtitipon, may humarap sa akin. Si Tio Anton, sa kanyang bagong paraan, ay lumapit at inilagay ang kamay niya sa akin. Salamat, ang sabi niya ng malamig, ngunit puno ng damdamin. Hindi ko masabi kung ano-ano ang naramdaman ko noon. Saya? Lungkot? Pagkaantala ng damdamin? Siguro lahat iyon. Si Popoy ay hindi na namin nakita. Ang pagkawala niya ay hindi isang dahilan para iproklama ang ating pagkapanalo. Ito ay paalala ng bigat. Ngunit hindi lahat ng nagbago ay dahil sa orasyon. Nagpasimula rin kami ng mga simpleng pulisiyang panloob, pagbabantay, pag-iingat sa mga matatanda, pagtuturo ng mga makanayan sa kabataan. Ang rehabilitasyon ay nagbukas ng pintuan para sa mas malalim na diskusyon tungkol sa kahirapan at kung paano ito dapat sulatin sa ating sistema. Hindi kami mga bayani, kami ay mga taong nag-aaral na magtulungan para hindi maulit ang trahedya. Sa isang gabi, ilang taon ang lumipas mula nang maganap ang mga pinakamadilim na pangyayari, nakaupo kami ni Veronica sa pugon ng bahay namin. May hangin na malamig at may halong bango ng tinimplang sopas. Ang mga simpleng bagay na noon ay hindi ko napansin. Tumingin ako sa kanya at naalala ang halik na nagpasimula ng lahat. Hindi iyon naging eksaktong gustong saloobin. Hindi ko sinasabi na doon nagsimula ang pag-ibig. Mas tama na sabihin na doon nagsimula ang pagnanais na muling maging buo. Nagpakasal kami noong hindi masyadong malayo ang panahon pagkatapos. Hindi ito malaking pagdiriwang. Maliit at tahimik lang, puno ng mga kamag-anak na nagdaan at mga taong nagbalik. Hindi kami nagpakontento sa mga luho. Ang aming puno ay isang plano para sa bahay na malapit sa palayan at ang aming mesa ay isang bagong simula. Hindi ko sinabi na ang lahat ng sugat ay naghilom. Hindi. May mga gabi na paggising pa rin ako sa isang lumang amoy. May mga panaginip na bumabalik. Ngunit may pagkakaiba. Hindi ako umiwas sa pagharap sa mga alaala. Hindi ako tumatakbo. Ang buhay pagkatapos ay hindi perpekto. May mga araw na nakikilala ko ang ilan sa mga nagbalik. Ang ilan ay naging tagapagturo sa mga kabataan. Ang ilan ay nanatiling tahimik at may ilan na hindi na namin naabutan. Ang baryo ay hindi nahuhuli sa pagbabago ng lipunan. Patuloy ang umuunlad. Ngunit ang mga alaala ng gabi na iyon, ang mga mesa ng karinderya, ang amoy ng bawang at luya, ang orasyon ni Lola at ang pagtakbo ng mga aswang mula sa dalawang maglola ay nananatili bilang isang marka ng ating kakayahan na magpatawad at magtulungan. May pagkakataon na ibinahagi ko ang kwento sa labas ng baryo, sa Maynila, sa mga pub at sa mga panayam. Minsan, may tumatawag sa akin na aswang confessor, hindi ko inaasahan iyon. Ang aking salita ay hindi para ipagyabang, ito ay para ipaalala na ang salot ng tao ay hindi laging isang bagay na hinahanap natin sa labas. Minsan ito ay nasa loob, dulot ng kahirapan, ng takot,
at ng kapitbahay na nagtitinda ng maling pangako. Ipinapakita ng aming karanasan na ang tradisyonal na kaalaman, ang albularyo, ang bawang, ang asin, ang tinatawag nilang orasyon, ay may puwersa. Ngunit ang pinakamalaking lunas ay ang pagkakaisa ng komunidad at ang pagbabago sa mga panlipunang kondisyon na naglalagay ng tao sa sulok. Maraming natutunan ako. Una, ang pagtakbo ay pansamantala. Pagbalik sa sarili at pagharap sa problema ang tunay na mahirap ngunit nagbubunga. Pangalawa, ang pagpapatawad ay hindi pagbabalewala sa kasalanan. Ito ay proseso na kailangan ng panahon at konsensya. Panghuli, ang pag-asa ay maliit na bagay na araw-aarawin mong pinapanday sa gawa, hindi sa hindi mapaniniwala ang himala. Ni hindi ko sinasabing wala ng panganib, babaon sa alaala ang ilang mga pangyayari, pero may paraan upang mabuhay. Kung may isang bagay na nais kong ipagtapat sa iyo, iyon ay, ang pangalan ng baryo namin ay hindi mahalaga. Ang kwento namin ay hindi para lamang magpakilabot. Ito ay babala at pag-asa. Kung ikaw ay nahuhumaling sa mga kwento ng aswang, sabihin mo sa comment ang isang salita lang, aswang. Gusto kong malaman kung sino ang kapareho ng naramdaman ko. Ang mga nagnanais ng kilabot, ngunit nais din ng puso na makahanap ng pagbawi. Bago matapos ang aking pagkukuwento, dapat kong sabihin ang isang huling bagay tungkol sa mga maglola. Hindi sila perpektong bayani. May mga sandali na sila rin ay natatakot. May mga sandali na ang kanilang pagdesisyon ay hindi malinis. Ngunit ang kanilang pagkilos, ang pagharap sa mga aswang na tumatakbo mula kinanila, ay isang halimbawa ng kung paano ang lumang kaalaman at kababaang loob ay maaaring magdala ng pag-asa. Tinakbuhan ng mga aswang ang maglolang albularyo sa aming baryo, hindi dahil wala silang lakas, kundi dahil sa takot ng mga nilalang na hindi makahanap ng sariling liwanag sa dilim. Ngayon, kapag naglalakad ako sa plaza, nakikita ko ang mga batang naglalaro sa ilalim ng parol, mga mag-ina na nagbibihis para sa pag-alaala ng pista, at mga nagtatayo ng mga bagong pananim sa gilid ng daan. Hindi perpekto ang aming mundo. May bakas pa ng mga natuklasan, may pagkawala, at may mga pangungulila. Ngunit may pagbabago. Natutunan ko na ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng tao at aswang lamang. Ito ay laban sa desisyon na magtapon ng sarili sa kadiliman para sa pansariling ginhawa. Ang kwento namin ay paalala. Huwag takasan ang sakit, harapin ito at magpatawad. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, sana ay i-like at mag-subscribe ka sa channel para makatulong sa pagbabahagi ng mga kwentong tulad nito. Mga kwento na hindi lang naglalayong magpakilabot, kundi magturo rin ng aral. Ibahagi ito sa kaibigan na mahilig sa folktales at horror, at i-comment kung sino sa mga karakter ang pinaka-na-relate ka. Ako si Nathan, hindi perpekto, may sugat, ngunit naniniwala na ang pagharap sa takot ay ang tunay na lakas. Maraming salamat sa pakikinig.